Inisila ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang prangkisa ng 23 bus ng Southern Carrier Company Incorporated matapos tumaob ang isa nitong bus sa Santa Rosa, Laguna nitong Lunes. Nasa 40 pasahero ang sugatan sa aksidente. Samantala, hindi pa raw lusot sa investigasyon ang driver ng bus kahit nagnegatibo siya sa drug test. May report si Michael Fahatin. Nasa Mary Mediatrix Medical Center pa ang 10 biktima ng Southern Carrier Company Incorporated. Ang bus na natanggalan ng gulong, tumagilid, kumayod, at humambalang sa northbound ng South Luzon Expressway sa Santa Rosa, Laguna nitong Lunes. Ligtas na ang karamihan sa 45 biktima pero masakit pa rin daw ang kanilang mga sugat, pasa at bali sa katawan. Kabilang sa mga napuruan ay ang 35 anyos sa si Almarie Camson ng San Luis, Batangas na naputulan ng kamay. Papunta raw sana siya sa POEA para ayusin ang mga papeles at makapagtrabaho sa Hong Kong nang maganap ang aksidente. Nakapikit po ako, maya-maya po, bigla pong gumewang yung bus. Bigla pong ang bilis ng pangyayari, bigla na bumagsak pa kaliwa. May nakaibabaw sa akin, tao na sinabi ko sa kanya na, "Kuya, naiipit ako, yung kamay ko pong masakit." Tapos nung tumayo mo siya, pag angat ko ng kamay ko, wala na po kong kamay. Sinagot naman daw ng SCCI ang kanilang gastusin. Hindi pa sigurado si Almarie kung isusulong ang demanda laban sa bus company. Pero ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kinansila na ang prangkisa ng 23 bus ng SCCI kahit hindi pa natatapos ang investigasyon. Nang busisiin daw kasi ang records ng kumpanya, lumalabas na paso na ang prangkisa nito noong pang 2008. Makailang ulit daw nag-file ng motion for reconsideration ng SCCI para sa application for extension of validity ng prangkisa. Pero ilang ulit ding na-dismiss dahil hindi raw sumisipot sa hearing. Ang tawag po sa kanila is with pending application for extension of validity. Yun po ang technical na term, but we can just say renewal, application for renewal of franchise. Pero bakit bumabiyahe pa rin? Ang nakikitang dahilan ng LTFRB, ang memo circular ng 2002 na nagsasabing pwedeng mag-operate hanggat mayroong pending petition at hindi pa kansilado ang prangkisa. Dahil daw ito sa dating kakulangan pa sa public transport. Ito ay pinapayagan naman dahil nakapending yung kanilang application. But during that time, if you would recall, probably wala pang LRT, MRT noon, di ba? Nagnegatibo naman sa drug test ang driver ng bus. Pero hindi pa rin daw ito lusot sa investigasyon at posibleng makansila ang lisensya. May drug paraphernalia kasi natagpuan sa loob ng bus at may 3 siyang kaso ng reckless driving sa records ng LTO. Ang pamunuan naman ng SCCI, tumanggi mo nang magkomento ng tawagan namin. Wala pa naman rito silang kopya ng desisyon ng LTFRB. Michael Fahatin, GMA News.